Orly, Ma'am Lala, magandang tanghali po sa ating lahat. Kumusta ho ba ngayon ng sitwasyon dyan sa loob ng KOJC compound sa panig po ng PNP? Kasi kayo na may mga video kami nakikita. Nagdagdag yata kayo ng mga ng pwersa yata. Tama ba, Colonel? And may mga nakita akong mga kahon na ipinasok. Maaari bang may kwento po itong detalye po nito, Colonel? As of now po, patuloy pa rin po ang ating kapulisan sa pag-i-implement po ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. And as of now, mini-maintain pa rin po ng Bureau 11 yung 2,000 plus more or less namin na numbers sa pag-implement ng warrant to cover up the vast area and numerous number of facilities po sa inside KOJC compound. So walang nabawas, wala rin dinagdag. Tama ho Walang yan. pagbabago. Oho. Opo. Kahapon may nabalitaan din kami na parang may clarification, although hindi ko alam kung ano po yung detalye ng clarificatory directive o kautusan ng Korte sa Davao kasunod ng kanilang pinalabas na temporary protection order na ito ho ba'y nakarating sa PNP dyan po, sa PRO 11, Colonel? As of now po, wala po akong detalye kung na-receive na po yung order ng Bureau 11, but nakita naman po natin sa through different social media yung kautusan ng korte. So wala naman pong karagdagang paliwanag po diyan na ipinarating po sa inyo para i-explain na panig po ng PNP doon po sa clarificatory directive na yon ng hukuman, Colonel. Yung regarding po doon sa clarificatory order na po yon, it reinforces lang po yung position po ng PNP na hindi po pinagbabawal o hindi po pinipigil yung pagsisilbi ng arrest. Yes, yun po. Ano yung reaksyon? Sabi niyo walang pagbabago, no? Lalo na sa deployment, pati po yung mga aktibidad ng police dyan sa KOJC. Sinasabi ba overkill? Ano ho ang inyong reaksyon dito, Colonel? No, hindi po overkill yun. Mini-maintain po namin yung ganong number ng personnel kasi nga po napakalaki po talaga ng compound and napakarami po ng facility sa loob. And from time to time nakakaranas rin po tayo ng kahit paano mga resistance sa kanila. So ito po yung mga nagiging challenge namin sa pag-i-implement ng warrant of arrest. Okay. Meron pa ho bang mga naulinigan tayo doon sa sinasabing mga heartbeat sa mga tunnel? Ano pong update po doon, Colonel? Kami naman po hindi naman po kami naglilimita sa mga sources na ginagamit po namin, no. Meron naman po tayo mga technical equipments as well as human intelligence na nagbibigay sa atin ng informasyon na tumutulong sa atin para matukoy po natin yung location ni Pastor Kibuloy sa compound. Speaking of equipment, ito ba yung bahagi ba nito yung nakita ko kanina na mga bagong ipinasok na nakakahon po? Tama ba? Yung regarding po sa mga boxes po na ipinasok, wala pa po akong further details doon po, kaya hindi po ako maka-comment po muna doon. Alright. Okay. So hindi pa nila alam yung detalye. Pero so far, kamusta po ang lagay ngayon? Medyo naging tensyonado sa mga nakalipas na araw po. At ilan na ho ba? Nasaktan natin almost 60. Kamusta naman ho ang lagay ngayon dyan sa KOJC compound? Yes po, as simulat nung sinimulan po yung pag-i-implement ng warrant of arrest, meron na po tayo mga 60 plus na personnel po na nasaktan. So far po nakita naman na po yun ng ating PNP Medical and Dental unit. Meron ba kayo mga babaguhin sa inyong implementasyon para mas ma-maintain o ma-pacify po yung mga miyembro ng KOJC? Ang PNP naman po, ang PRO 11-1 po, we maintain yung maximum tolerance po namin sa pag-i-implement ng warrant of arrest. Wala pong nagbabago doon. Patuloy po namin ini-implement yan. Alam ko, di ba, unang sinabi doon, partner, no, walang armas, di ba ho? Yung isa ho sa ginawa, walang armas, pero meron ho atang, meron hong nakita na armado. Ano ho bang dito? Paliwanag ng PNP dito. Yung part po ng team na nagsisearch, yung mga arresting officers, yung mga nagsisearch, yung mga team na naghahanap po doon kay Pastor Kibuloy, wala pong mga armas yan. Pati po yung mga crowd control, civil disturbance management unit, wala pong mga armas lahat yun. May mga armas po tayo, pero yung mga units na yun, yung nakatalaga para sa perimeter security po natin. Sa labas lang yun, wala sa loob ng compound. Tama po ba?
Opo, and in case po magkaroon ng police intervention, sila po yung gagalaw para sa mga police intervention if necessary. But as much as possible, pag nasa loob at sa labas, o maging sa gate, yun sa gate, shield na nakikita ko, sa loob, wala akong may armas o doon dala-dala. O ni pistol, wala. O kung ano man, wala. May mga linya din po tayong unit na as security team. So yun po yung mga security team natin, may mga armas po yun. And sila po yung kung kinakailangan po ng police intervention, sila po yun. Okay. Pero hindi po lahat may armas. Pero yung pangunahing team natin na nagse-search, yung mga arresting team, yung nagse-search po, yung kay Pastor Kibuloy, yung mga crowd control po natin, yung nagse-search sa kanya, yung mga magiging arresting team, wala pong mga armas yun. Kapon Oo. may lumutang rin balita na meron yatang Oo pasasabugin nga. or something. Sa tingin ba ng PNP Region 11, dapat itong seryosohin? Ibig sabihin, yung mga napapakalat ng itong mga balita ay nararapat na sampahan ng kaukulang kaso? Yes po, tinitake po namin seriously. Hinihimok po natin yung ating mga kababayan, mga tagapakinig na huwag po basta maniwala sa mga ganito. Tumugon po sa ating mga sa police force po, makipag-ugnayan po para ma-address po ito kagad. Kasi nagdudulot po ito ng tawag niyan, yung Pangamba, kaguluhan o takot. yung pangamba sa mga Oo. pangamba, takot. So hindi po nakakatulong itong mga ganitong bagay. Hindi Oo. sa katanungan kung may irereklamo sa sampa ng kaso, hindi naman ho siguro iniisip ngayon ng PNP. Hindi po. Okay, good. Hindi naman po. Sige po. Okay. Colonel? Kuha lang ako ng update pang huli. Dun sa bunker hinahanap po natin kasi di ba sinasabi nga merong nade-detect na life. So wala hong papasasabugin. So paano na pong update? Medyo kasi malayo diba? 30 hectares. So nasang area na ho ba tayo? Pwede niyo ho ba ibigay sa amin yung detalye na yon kung saan ho posibleng hanapin yung entrance ng bunker na yan na sinasabi? As of now po, hindi po ako makapag-komento doon kasi medyo operational na po 'yan ng ng ating mga ground troops po doon. So hindi po muna ako makapag-comment po doon. Pero inch by inch po, sinesearch po natin ang compound para matukoy po si Pastor Kibuloy. Oo, pero malawak na ho yung coverage ng pulisya natin doon sa area. Kumbaga konti na Yes lang po. yung hahalughugin nating area para makapasok kung talaga mahahanap yung bunker na yon. May mga areas po na may certain focus po na sinesearch po. Oo, kumbaga na zero in na natin. Colonel, salamat po sa impormasyon pati po sa inyong panahon. Thank you, sir. Sa ulitin po, maraming Yes. salamat. Yes sir, ma'am, maraming salamat din po. Thank you po. Deputy Spokesperson, Special Task Force Technon Alpha ng PNP Region 11. Yung po napakinggan si Police Lieutenant Colonel Jeric Filosopo.